Nag-react na nga ang anak ni star for all season Vilma Santos na si Luis Manzano. Matapos nga na tila ang invited daw ay na-rub dahil wala man lang nakuha kahit nomination ang mga naging cast nito. Anyway, mula nga sa naging reaksyon ni Luis Manzano, sinabi nito na labo kahit nomination. Mula kay Blake Salcedo, sinabi nitong the one film that was brave enough to tell the hard truth gets snubbed. Sa ilan mo ng mga netizen, yes, ang labo talaga. I was so impressed with the movie. Nomination man lang sana since they deserve it. Kahit hindi pa pinanalo. I guess hindi pa handa ang Pilipinas sa ganitong tema. Agree. It was a good one. Very modern ang take. Sana man lang nominated si Ate V. Say naman ng isang netizen, ano ba yung theme? Paki-explain and expand please. Hindi makatotohanan, isang matandang babae na nagawa pang pumatay ng 5 tao sa kabila ng matanda na siya. Well, ilang mga netizen ang sinabi pang jinx daw kasi si Aga. Si Vilma daw ang jinx. Hit kasi ang movie ni Aga na Miracle at yung Deleter ni Nadine. Pero nung nakasama nila si Vilma, naging walay. Actually, ang galing dito ni Aga. Yung idol mong si Ann ang walang latoyang acting. Anong jinx? Say pa ng isa. Remember, Aga was too grosser during the 2019 MMFF and beat Vice Ganda and Ann Curtis. Bakit kay Aga lang ang sisi? Andyan din naman sina Vilma Santos at Nadine Lustre. Kaya siguro hindi patok both jurors at ang moviegoers kasi napaka-dark ng tema. Reaksyon naman ng isang netizen, tanong ko din yan, Luis, bakit nga ba? Agree naman talaga. Seth Fidelin nandun, si Aga wala, Eugene wala din. Ano ba ang hard truth? The film was also based sa true event and involved ang politician. Sa iba ng isang netizen, so I guess hindi talaga okay sa jury yan. Kaya I'm waiting din sa ibang award-giving body. Ano ba ang theme ng story? Hindi naman gagawin ni Vilma, Aga, and Nadine ito kung hindi maganda ang script. Mga legit na actors naman sila. Nomination saan? Best Picture, 10 entries, 3 runner-ups, 1 Best Picture, hindi pa gets snuff for the runner-ups and the Best Picture itself. Doon na mismo sa all 10 entries na mili. So, all 10 films are basically nominees. Gulo nyo ha? Yung director ng Uninvited at si Mr. Aga hindi man lang na-nominate. Valid question naman. But who supporting actresses or but two supporting actresses from the film were nominated? Linawin kasi niya kung ano bang nomination ang hinahanap niya. Tinamaan kasi yung mga politiko sa role ni Aga, napapanahon kasi yan. Bakit politiko rin naman si Vilma at Luis Manzano magiging politiko na din? Satire na political pala ang theme kaya naman pala hindi nominated. Dapat mga entries sa MMFF puro mga politically correct pala. Filipinos are not ready for the truth. Wala akong politiko sa jurors. Paliwanag naman ng isang netizen. Narito pa ang naging say ng ilan. Anila, ang sabi, kinapos daw sa bilang ng votes. Siguro need nilang baguhin yung mechanics. Huwag na lang idaan sa botohan yung pagkuha ng mga nominees. Kung pwedeng inominate na lang lahat ng mga lead at supporting role, kasama na ang mga director. Haha. Without being biased, sobrang unfair na din nasali ang invited kay kahit anong nomination. Halatang may pinaburan, ehem. At yan nga ang ating showbiz snap update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners.